Isang mapagpala at makakalikasang araw po sa inyong lahat ng nanonood at taga-subaybay ng ating programa dito sa Marinduque News Network. Nandito na naman po tayo sa isang episode ng Talakayang Pangkalikasan ng DNR Marinduque na sabayang napapanood sa Lucky 7, Channel 3 at Facebook live streaming ng Marinduque News Network. Ang layunin po ng programang ito ay upang makapaghatid kami sa mga mamamayan ng mga balita, impormasyon at kaalaman tungkol sa mga proyekto at programa ng aming ahensya ng gobyerno na ipinatutupad ng DNR at ng aming mga partner agencies at organization. Sa ngalan po ng DNR Penro Marinduque, ito po ang inyong lingkod, Amy Diaz, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer ng Penro Marinduque. At makakasama niyo po ako bilang host dito sa Talakayang Pangkalikasan, Episode 6. Bago po tayo magsimula ng talakayan, nais kong batiin ang lahat ng mga officials at employees ng DNR family sa pangunguna ng aming kagalang-galang na Secretary Roy A. Simatu, ganun din ang mga kasama ko sa Mimaropa Region, sa pangunguna ni na Director Lourdes Ferrer, ARD Vince Tudao, ARD Donna Gordove, RD Drake Matias, RD Glenn Noble, at ang aking mga kasama sa Penro Marinduque. Isang mapagpalang araw din po sa ating kagalang-galang Honorable Speaker, Lord Alan Q. Velasco. Congratulations, sir, sa nakaraang SONA. Ganon din sa mga namumuno sa ating lalawigan sa pangunguna ni Governor Presbitero Velasco Jr., Vice Governor Romulo Bacoro Jr., ang mga members po ng Sangguniang Panlalawigan, mga mayors at local officials ng ating mga lokal na pamahalaan at sa lahat po ng mga kababayan dito sa Marinduque Province, lalo na po yung mga nanonood sa atin sa ating Talakayang Pangkalikasan ng DENR. Noong nakaraang buwan po, marami po tayong mga special events na mga ipinagdiwang or sinelebrate patungkol sa ating inang kalikasan at sa kapaligiran. Isa sa malaking event po na ginawa natin ay ang celebration ng 158th anniversary of the Philippine Forestry Service at Arbor Day noong June 24 and 25, 2021. Nagkaroon tayo ng malawakang tree planting activity sa mga sumusunod na lugar. Noon pong June 24, nagkaroon tayo dyan sa Barangay Kapayang Mugpog. At noon naman pong June 25, nagkaroon din po tayo ng malawakang at region-wide simultaneous tree planting activity sa Barangay Bagakay, Buena Vista. At noon po namang June 30, nagkaroon tayo ng tree planting activity sa pangunguna ng ating Marinduque State Colleges dito sa Barangay Hinanggayon, Mugpog. At ganun din po sa Barangay Libo, Santa Cruz sa pangunguna ng ating Mayor Oy. Nagbigay din po tayo ng higit 100 Nara seedlings sa municipality ng Mugpog at ipinamahagi po nila ito sa lahat ng mga barangay sa Mugpog bilang pagsuporta sa ating gawain. Ang malawakang tree planting activity po ay naglalayo na magkaroon tayo ng malusog at balanced ecosystem. Naniniwala tayo na ang pagtatanim ng mga punong kahoy ay malaking tulong upang malinis ang hangin na ating hinihinga. Kaya nga may kasabihan, when you plant a tree, you save lives. Tandaan po natin yon. At tandaan din po natin na ito isang tungkulin at obligasyon nating mga tao sa ating inang kalikasan. Ang ginawa nating tree planting activities ay bilang suporta din sa Professional Regulation Commission or PRC, katuwang ang Society of Filipino Foresters Incorporated or yung SFFI sa aming Carbon Neutral Program for Professional. Ang bawat kalahok na sumali sa aktibidad na ito ay may commitment na magtanim
magtanim at magmintina ng hindi bababa sa 100 mga puno sa buong buhay nila upang suportahan ang advokasya ng carbon neutral. At this point, nais kong pasalamatan po ang lahat ng mga tao at ahensya ng pamahalaan at mga private individuals na nagsuporta sa aming region-wide tree planting activity noong nakaraang buwan. Unahin po natin ang Municipal LGU ng Buenavista sa pamumuno ni Mayor Nancy Madrigal, pati na ng kanyang Vice Mayor, si Vice Mayor David Vito. Ganun din po, kasama din natin ang LGU Santa Cruz sa pamumuno ni Mayor Antonio Oy, ang LGU Mugpog sa pamumuno ni Mayor Augusto Libelo, ang PNP na headed by PD Wilson Santos, D6, ang PNP Buenavista, Buwak, ito babanggitin ko rin po ang iba pa sa mga ahensya na tumulong at nagsuporta sa ating malawakang tree planting activity. Ang PIEP, Quezon City Marinduque na nirepresent po ni Miss Marian Cunanan. Of course, ang LGU Kapayang sa pamumuno ni Punong Barangay Romel Moreno. Ang PNP nga po na nabanggit ko na hindi lang po ang PPPO kundi ang iba pa ring sangay ng hanay ng PNP kagaya ng Buenavista, Mugpog at Buwak. Ganon din po ang Department of Education na nirepresent ni Ms. Melanie Mendoza. Thank you din kay Superintendent Barrios. And ang NIA or National Irrigation Authority sa pangunguna ni Engineer Daniel Angelo Malabanan, ang BIR, at syempre nandyan din yung LGU Barangay ng Bagakay. Maraming salamat po. Ganon din ang DPWH or ang Department of Environment Public Works and Highways, ang Bureau of Fire Protection, ang DSWD, ganon din ang Marinduque State Colleges sa pangunguna po ni President Dr. Solweta. Ganon din po ang Samahang Kabataan or SK of Santa Cruz, ang LGU Santa Cruz, ang AKP, ang AKMS, MASEC, PYC, at marami pa pong iba na mga individuals na hindi ko na po isa-isa ngayon, pero maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating mga gawain. Salamat din sa nakiisa at sumali sa bike hike plant ng DNR noong June 1 to 20. Ginawa po ito nationwide. Bukod dito ay inilunsad din po ng tanggapan namin ng Penro Marinduque ang tinawag na pantry ng komunidad noong Hunyo 24, 2021. Nagbigay po kami ng mga libreng seedlings ng mga puno na namumunga or yung may prutas tulad ng kalamansi, atis, mangga, kakao at rambutan. Ito po ay pinamigay namin sa ilang mga clients sa opisina na mga gustong magtanim ng sa kanilang mga bakuran bilang pagtugon sa issue ng food security and community resiliency. Muli, isa pong taus-pusong pasasalamat ang ipinaabot namin sa lahat ng mga nakiisa sa aming pagdiriwang ng Arbor Day at 150th anniversary ng Philippine Forestry Service. Sama-sama po nating alagaan ang ating mga itinanim upang meron tayong maipamana sa susunod na henerasyon. Ayan, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Sa ngayon po, ngayon namang buwan ng July, ayan, marami pa rin tayong mga ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ang National Disaster Consciousness Month ayon sa Executive Order 137 na ipinatupad mula pa noong 1999. Ang layunin nito ay upang itaas ang antas ng kamalayan ng bawat Pilipino sa panganib o banta na maidudulot ng mga natural or human-induced disasters at upang higit na maunawaan ng mga tao ang kahalagahan ng paghahanda ng gobyerno para sa kaligtasan ng lahat kapag may mga darating na panganib. Yan po ang dahilan kaya sa episode na ito
Ang tatalakayin natin ay ang patungkol sa mga usapin na may kinalaman sa mga disasters, natural man or human-induced. Ano-ano po ba ang mga ito? Ano nga ba ang impact nito sa ating buhay? Ano ang mga ari-arian natin na napipinsala pag nagkakaroon po ng kalamidad, di po ba? So ano-ano rin ang mga dapat nating malaman upang mapakapaghanda tayo kung may darating na mga kalamidad o sakuna. Sabi nga, be informed, be prepared, and be safe. At upang masagot po ang mga ganyang issues at katanungan, ipapaliwanag po yan sa atin ng ating panauhin sa episode na ito. Makakasama natin sa talakayan ngayon. Ipapakilala ko na po ang ating guest, ang magiging panauhin natin at resource person. Napakagaling po nito. So, siya po ay ito pong makakasama natin sa talakayan ngayon. Siya po ay isang diver. Wow! So, magaling pala ito talaga sa pagre-rescue, ano? Actually, siya ay scuba instructor by profession, pero government employee by necessity. Yan ang sabi niya. Certified PADI open water scuba instructor po siya. PADI medic first aid instructor din. PADI diver master or rescue diver. Actually, ito pong si Sir talaga pong pag may mga sakuna na lalo pa dyan sa dagat, ay siya ang unang-unang magandang tawagan upang mag-rescue kung may mga lumubog na barko. Ayan. Siya po ay former scuba operations manager sa El Nido. Bukod po doon, madami pa po siyang mga experience sa pagtuturo ng scuba diving. Pero guest po natin siya ngayon. Hindi dahil siya ay diver, kundi dahil siya po ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office dito sa Marinduque. Siya po ang OIC PDRRMO. Ang ating pong guest at resource person sa araw na ito, walang iba po kundi si PDRRMO, Mr. Jose Rino Labay. Ayan, welcome po sa ating programa. Nandiyan na po ba si Sir Rino? Banggitin ko lang po na si Sir Rino po ay hindi natin physical na kasama dito sa studio dahil siya po ay kasalukuyang nasa biyahe. Pero syempre, hindi naman niya hindi niya masabi yung no. Hindi siya makapag-say ng no sa atin at gusto po talaga niyang suportahan ating programa. Kaya kahit nasa biyahe po siya, ay in-accommodate niya po tayo. Nandiyan na po ba si Serino? Hi, Ma'am Amy. Good afternoon. Wow, good afternoon, Serino. Sandali lang po at ikakabit ko po at hindi ko kayo marinig. Ilalagay ko lang po ang ating Ayan, hello. Welcome po sa ating programang Talakayang Pangkalikasan ng DNR Marinduque. Serino, bilang panimula po, baka po gusto nyo munang bumati. Sana po'y maganda ang signal nyo sa kinaroroonan nyo. Yes, Ma'am Amy. Magandang hapon po. At sa lahat ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan. Ayan. May mga babatiin po ba kayo? Shout out daw. Live ito live. Siguro po, gusto rin shout out sa mga kasamahan ko sa opisina, sa PDRMO Marinduque. Magandang hapon sa kanilang lahat. Of course, sa aking nag-iisang girlfriend at dalawa kong mga anak. Wow, ayan. Sana nakikinig sila or nanonood pala rather. Serino, kanina po ay nabanggit ko nga na ipinagdiriwang natin ngayong buwan na ito, patapos na pala ang buwan yung National Disaster Consciousness Month by virtue of Executive 137 nga. Kaya
napapanahon lang na ang aming guest ay mula sa inyong tanggapan, ang PDRRMO. So, pero bago po tayo siguro mag-discuss ng tungkol sa mga lokal na issue dito sa ating probinsya, bigyan nyo muna kami siguro ng mga background. Ano po ba itong Philippine DRRM system natin? Doon muna tayo sa national. Yes, Ma'am Amy. Siguro po, mainam na atin pong talakayin sa pong ito at malaman ng ating mga manonood ang mga basics ng disaster management sa bansa. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng lahat ng isang pagkakaunawa sa tamang konteksto ng disaster management. Inaasahan ko po na pagkatapos ng panahon na ito ay maunawaan ng lahat ang mga sumusunod. Una, ang disaster profile ng Pilipinas at ano-ano ang mga highlights ng sistemang DRM sa Pilipinas. Mahalagang may pabatid sa lahat ang mga nabanggit na mga layunin upang ganap na manuwa ng lahat, lalong-lalo ng mga raniwang Juan at Juana ang mundong ginagalawan ng aming hanay. Next slide po tayo. Hello? Naririnig po na ano po kayo? Yung presentation po, hindi na po Ang pinapakita po Ayan, natin yan ngayon po. yung mga natural and human-induced Balik po tayo ng isa. disaster. Balik po tayo ng isa, ma'am. Pakibalik po yung ano. Second slide po tayo. Yan po. Okay. Philippine Disaster Risk Profile. Yes, ma'am. Bilang paniwala po, atin po munang itanong sa ating mga sarili. Paano ba natin isasalarawan ang kalagayan ng bansa sa usaping disaster? Sino po ang makakalimot sa Luneta hostage drama? Ilang taon na nakakaraan? Ang pinsalang dulot ng bagyo ng Yolanda, ang Marawi Siege, ang pagputok ng Mount Pinatubo at Taal, at marami pang iba. Ito ang mga larawang ating maiisip kung disaster ang pag-uusapan. At ang mga kawangis na pangyaring katulad nila, ang mukha ng Pilipinas sa kontekstong disaster. Siguro, alamin muna natin sa payak na pamamaraan kung anong ibig sabihin ng hazards. Sa simpleng salita po, ito ay mga peligro o panganib na maaaring nakaambang kaharapin. Halimbawa po, kung malapit ang tahanan mo sa ilog, ano ang maaaring peligro? Di ba? Pagtaas ng tubig at pag-apaw nito, bunga ng malakas na mga pagulan. Isa po yan sa mga halimbawa. Narito po ang mga halimbawa ng mga hazards na karaniwang nangyayari at nasaksihan sa ating bansa. Sa mga ito, nakaangkla ang mga balakin at gawain ng sistemang disaster. Maaari silang igrupo sa dalawa. Next slide po. Maaaring ito ay natural o natural or human-induced. Next slide po tayo. Ayan. Ang nabibilang po sa mga natural hazards po ay typhoons, floods, storm surges, paglindol, tsunamis, pagputok ng bulkan, landslides, at tagtuyot. Maliban sa mga naturang grupo, narito naman ang mga halimbawa ng human-induced. Sunog, mga aksidente, pollution, civil disturbances, terrorist attacks, armed conflicts, at marami pang iba. So sa mga ito, malilimi po natin, of course, ang natural
wala po tayong control dito. Tanging kalikasan po magdidikta kung kailan ito mangyari. Lalo na po at may nasa ilalim ng climate change. Ang human-induced, ito po naman ay gawa ng mga tao. Ito ang pwede natin kontrolin, kinakailangan. Next slide po. So, yung mga effect naman. Ang mga sumusunod po naman ang mga epekto ng disasters. Kung makita po natin sa slide, ay next slide po ma'am. Ayan. Sa unang larawan po, una sa lahat, ang epekto nito sa tao ay human toll. May mga nagbubuwis ng buhay, nasusugatan, o nangawala, at missing, dahil sa disaster. Ang paglikas ng mga pamayanan ay maaari ding maganap kung may disaster. Alam na lahat ang picture na to. Ito po yung pangyayari sa Ultra na kung saan sa kagustuhan ng mga tao na mapanood ang programang Wawawin ay nagkaroon ng stampede. Yan po. Ang pangalawang larawan po ay nagpapakita ng epekto ng disaster sa pinagkukunan ng ating kabuhayan. Imagine po ninyo kung ang ating mga kabubuhay ay pagtitinda sa mga palengke at kung ito ay lubog sa tubig, paano ka makakapagtinda? Ang pangatlong larawan po ay ang epekto nito sa mga ari-arian. Pag nagbagyo halimbawa, at kung marupok ang iyong mga tahanan, ay maaaring ito ay masira. Ang pang-apat na picture po, ang epekto nito sa kalikasan. Kung may bagyo tayo, maaaring masira ang mabunot ang ating mga puno, masira ang mga corals, at katulad nito. At panglima po, ang epekto ng disaster sa ating ekonomiya. Perfect sample po dito ay ating naranasan sa ngayon. Under po tayo ng COVID-19 pandemic, ilan po sa ating mga kaibigan, pamilya, at mga kakilala ang nawalan ng hanap buhay. Ilang mga pagawaan na nagsara, mga establishmento nagsara, dahil sa pandemic. Yan po ang mga epekto ng disaster sa ating kabuhayan. Next slide po. So, yung paradigm shift. Serino, i-ano ko lang Yes, dito ma'am. sa, eto pa lang sa nangyari sa Ultra. Ano nabanggit nyo? So, Yes, ma'am. kabilang siya ay dun sa accident. Ganon. Kung Yes po, accident, yes po. Accident, ano. So, kasama siya sa ano. Human-induced. Inisip ko kasi na, pati pala yun. Pati Opo. pala yun eh. Kasalanan din naman ng mga tao, ano, Opo. nagpipilit na makapanood. Ayan, ang naging, naging effect. Ayun. So, ano po yung paradigm shift natin sa DRRM? Dahil nga po Ma'am Amy sa mga nabanggit ng mga bantang mga peligro or risk profile, kaya tayo ay nagkaroon ng panibagong pamantayan sa pamahala at pagbaka sa mga hamon ng disaster sa bansa. Next slide po. Ayan, ang legal basis natin. Serino, siguro medyo delayed lang po ang dating sa inyo pero Yes po. dito po ay kasalukuyan pong nakikita na po. Yes ma'am, nakita ko na po. Advance kasi yung Okay. Ang pagbabago po ng modelo sa pamamahala ng DRM ay nais katuparan sa pamamagitan ng pag-akla ng batas pambansa
bilang 10121. Ang Republic Act 10121 ay kilala rin bilang ang akda na nagpapalakas sa sistemang Philippine Disaster Risk Reduction and Management na nagbabalangkas ng National Disaster Risk Reduction and Management Framework at pinagtitibay ang National Disaster Risk Reduction and Management Plan, naglalaan ng pondo dito, at iba pang adhika. Next slide po. Sa pamamagitan po ng Republic Act 10121, ang dating National Disaster Coordinating Council or NDCC ay naging National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRMC. Ang RA 10121 ay nagbibigay sa NDRMC ng pangkalahatang pangangasiwa sa pagbalangkas ng mga polisiya, koordinasyon, integrasyon, supervision, pagmonitor at evaluasyon ng mga gawain na katutok at may kinalaman sa DRM. Next slide po. Ang batas na ito ay nagbigay daan din sa pagpapalawig ng sakop na kasaping mga institusyon at ahensya buhat sa 19 noong NDCC pa siya hanggang sa kasalukuyang 45 sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang puno o chairperson ng NDRMC ay ang kalihim ng Department of National Defense. Meron po itong 4 na pangalawang puno o vice chairperson. Ang una po ay ang kalihim ng DOST na siyang vice chairperson sa pag-iwas at mitigasyon o prevention and mitigation. Ang sekretary naman po ng DILG ang siyang vice chairperson sa preparedness o paghahanda. Ang sekretary ng DSWD ang vice chairperson sa pagtugon sa disaster or disaster response. At ang DILG NEDA, Director General ng NEDA, ang para naman sa pagbangon at rehabilitasyon. Ang administrador po ng OCD ang tumatayo bilang punong tagapamanihala ng NDRMC. Ang mga kasapi ay nagmumula sa mga line departments, iba't ibang kagawaran ng pamahalaan, institusyong pananalapi, mga quasi-government agencies, mga liga, civil society organizations at pribadong sektor. Gusto ko lang pong ipunto na noong July 12, 2017, ang Pangulong Duterte ay nilagdaan ang Executive Order 32 na formal at ganap na isinapi ang Department of Transportation at Department of Information and Communication Technology sa NDRMC. Ito pong DICT. Yes, ma'am. That's correct. Oo, kasi importante kasi yung communication nga naman at saka transportation. Yes po. Oo. Sila po ang nagpuno sa bakanting pwesto na iniwan ng dating Department of Transportation and Communications. Matandaan po natin, ang DOTC ay pinalitan ng pangalan bilang DOTR noong taong 2016 sa pagkakaakda ng Republic Act No. 10844. Samantalang ang naiiwang unit operasyon nito sa komunikasyon ay nalipat sa katatatayong kagawaran ng DICT. Nasaan ba ang DNR dito? Member po, member. Kasama rin po kasama kami sa member. Talaga. Kasama po. Kaya ramdam na ramdam namin din yan. Doon sa 15 national agencies. Opo. Sa next slides po, gumaganap bilang ehekutibo at sekretariat ng NDRMC ay ang Office of Civil Defense or OCD. Ang misyon ng OCD ay ang pangasiwa ng isang komprehensibong tanggulang sibil at programang pang-DRM sa pamamagitan ng pangunguna sa tuloy-tuloy na pangasiwa at pagbalangkas ng mga estratehiko at sistematikong panuntunan at pamamaraan na makapagpapababa
sa vulnerabilidad at nakambang mga panganib o peligro at mapangasiwaan ang magiging epekto ng mga disaster sa sambayanan. Next slide po tayo. So, ang haba. Upang maipaba at may parating sa karaniwang mamamayan, karagdagang layon ng RA 10121 ang pagtatatag ng DRRM network o pagsalamin ng NDRMC mula sa nasyonal pababa sa pangrehiyon, panlalawigan, pambayan, hanggang sa pinakabatayang bahagdan ng mga kabaranggayan. Ibig pong sabihin nito, kung merong strukturang organisasyon ng NDRMC, meron din kahalintulad at kawangis na struktura sa babang kabahagdan ng subdibisyong politikal. Katulad na lang po sa ating lalawigan, ang ating pong punong ehekutibo, ang punong panlalawigan, Governor Presby Velasco, ang ating pong chairperson ng PDRMC. At ang ating pong apat na vice chairperson ay kinabibilangan ng taga-DOST po. Kasama po dyan ang PSWD, DILG, at ang huli po ay ang PPDO. Sila po ang mirror image ng ating NDRMC locally. Yun po. At pagbabati naman sa munisipyo, ang kanilang puno po, at chairperson ng kanilang municipal council, DRM council po, ay ang kanilang mayor. Sa pagbaba naman po sa barangays, ang puno po ay ang mga kapitan. Sa madaling salita, ang ating kabaranggayan po ay microcosm o microcosmo ng ating struktura sa nasyonal, rehiyon, panlalawigan at maging munisipal. Yun po. Sa puntong ito, gusto ko na ipaliwanag ng ating PDRMO ang tumatayong Secretariat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinamumunuan ng ating punong-lalawigan, Presbitero Jose Velasco Jr. Hindi po siya stand-alone na departamento. Ang inyo pong PDRMO ay mobilizer ng mga ahensya at line departments po kung kinakailangan. Yun po. Gusto lang pong bigyan din na mahalagang manuwaan ng ating mga pamayanan kung saan level ng DRMC mainam at narapat magkaroon ng interaksyon sa tuwing may emergencies. Naku, yun nga pong itatanong ko kasi naiintriga ako doon sa yung network, kung kanino unang lalapit. Ayan, yun po palang i-discuss nyo na. Yes, ma'am, that's correct po. Such that, kung kaya naman po sa level pa lang ng barangay, ang mga pag-manage ng mga disaster, ay sa level pa lang po nila. At saka lang tataas kapag hindi na po kakayanin. So, next slide po tayo. Nakatulog din po sa probisyon ng RA 10121 ang tamang koordinasyon kapag may emergencies. Nagsisimula ito sa barangay DRM committees, pataas sa municipal, provincial, regional, hanggang makarating sa national DRMCs. Muli po, gusto kong bigyan din na ang anumang insidente sa inyong komunidad sa barangay level ay may inam na simulang pamahalaan o i-manage sa level ng barangay. Ang mga disaster po ay dapat mapangasiwaan sa local level bago itaas sa mas mataas na antas. So, tandaan po natin ang Magic of 2. Sinasabi po namin. Magic of 2. Oho. Kapag isang barangay lang po ang involved sa emergency, isang barangay lang po siya ang magmamanage ng emergency o disaster na yon. So, balit kapag naging dalawa na po ang barangay na involved sa emergencies, doon na po pwede pumasok si Municipal DRMC. At kung isang munisipyo po ang involved sa emergencies or disaster, dapat pong i-manage ng munisipyong yon ang pag-manage ng kanyang emergencies. Apo. At kung sakali dumating sa punto na maging dalawang munisipyo na po ang apektado ng emergencies, doon pa lang pwede pumasok si probinsya. Ang ating pong probinsya ay augmentative by nature ang ating relasyon sa ating mga munisipyo po.
In the same manner na si munisipyo ay augmentative in nature ang kanyang relasyon sa kanyang mga barangay. Ganun po tayo. Ano ha? So next slide please. Ayun, kaya pala. So, pagka pala more than 2 provinces naman, regional level. Doon pa lang po tayo. Kumakain. Yes, ma'am. That's good. Regional Again, gusto level. lang, yes ma'am, ay may gusto ko rin pong ipaliwanag na depende po ito sa magnitude ng disaster at emergency. Ano po? Aha. Kung baga matiisang barangay na o kaya isang munisipyo, kung napakalaki naman po na extent ng disaster or emergency, Aha. pwede na po pumasok ang mas mataas na na level, Na na, level. ng councilor po. Yung ganun po. Kung kung halimbawa po hindi kaya ng hindi Barangay. kaya ng kakayahan, yes po, ng barangay o kaya ng munisipyo, papasok po yung mas mataas na level ng councils po. Oo, kasi minsan dahil pag masyadong malaki nga yung magnitude ng kalamidad, baka hindi naman kaya ng logistics nitong mga barangay lang, di ba? Yes ma'am, that's correct. Oo. Kaya tama lang. Kaya nga ho, pero hanggat maaari po ay sundin po natin yung hierarchy Oo. ng koordinasyon among agencies. Kaya po minsan pag may lumalapit sa aming tanggapan, humihingi po ng payo o kung ano man, lagi po namin sinasabi kung ito'y alam na ng nakakasakop Barangay na o ng munisipyo. barangay o kaya ng munisipyo bago po dumating sa amin. Kung bago po, nirirespeto namin po ang opisina o tanggapan ng mga local DRMCs po. Sa isang banda rin po naman, Sir Rino, tama lang namang mas accessible naman yung barangay kaysa dun sa aakyat ka agad sa probinsya. Di po ba? So, dapat nga yung taga-barangay na ang humingi ng tulong sa mataas na level po. Ano? Yes mo, kaya sinasabi rin namin, tinuturuan namin ng mga barangay, hinihikayat namin. Kasi automatic po, yearly, may fund ang ating mga DRM councils po. Mula sa barangay hanggang sa taas. So, provided naman po pala ang pondo at ang logistics dito? Automatic po yun under RA 10121 po. Siya po ay may pondo talaga. Kaya sinasabi po namin sa barangay, mag-invest sa mga gamit na para sa disaster po. Halimbawa, pag nagkabagyo, karaniwang problema po ay pagkatapos ng bagyo, maduot. Simulan na mag-invest halimbawa sa kanilang sariling power saw. Oh, yung mga pang-clearing. Yes, ma'am. Po, Yes, ma'am. Such that pagkatapos ng bagyo, hindi na kailangan pumunta sa munisipyo, sa Kapitolyo, para manghiram ng power sila. So, may inom na sa local level, may sarili ng gamit ang mga kabaranggayan. Tama po. Ayun. Yun po. Next slide po tayo, ma'am. Yan yung sa local office. Meron po tayong 4 na lugar tematiko, automatic areas ng NDRMC. Ang mga ito ay pag-iwas at mitigasyon, paghahanda, pagtugon sa disaster, at pagbangon at rehabilitasyon. Ang lahat ng ito po ay nakasentro sa vision na ligtas, angkop, at matatag o handang pamayan ng Pilipino tungo sa sustainableng pag-unlad. Dito po umiikot ang galawan sa disaster management sa 4 na thematic areas na ito. So, isa-isahin po natin. So, nalaman po na... Maiba ko po pala. Itong mga thematic areas pala natin, iba-iba ang lead agency po. Depende siguro sa mandato nila. Yes, ma'am. Kaya, remember, nabanggit ko po kanina yung iba-ibang pagkatapos ng DND, mga 4 po ang mga vice chairpersons, right? Sila po ay subdivided sa 4 na thematic areas na to. Ito very interesting itong topic na to kasi para alam natin kung kailan papasok yung mitigation, disaster response, preparedness, and yung rehabilitation. Iba-ibang level pala to. Kung titingnan po natin diagram, simulan po natin sa prevention and mitigation, tsaka disaster preparedness. Malayo pa po ang kalamidad. Example po natin, bagyo. Ano po? Karaniwan, ang malakas na bagyo natin nangyari. Actually, yan yung marami dito sa atin. Last part of the year. Kaya makinig mabuti sana yung mga viewers natin.
So, ang disaster prevention and mitigation po at saka disaster preparedness dapat ginagawa during peacetime. Ano po? So, malayo, example natin bagyo, malayo pa ang bagyo, dun dapat ginagawa ang mga mitigating measures at mga paghahanda. Unahin po natin ang pag-iwas at mitigation po, disaster prevention mitigation. Ang pag-iwas sa mga hazards at pagpapagaan ng kanilang potensyal na epekto sa pamayanan sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga vulnerabilidad at pagkakalantad at pagpapataas ng kapasidad ng mga mamayan ang tinatawag po natin pag-iwas at mitigasyon. At sabi nga po natin kanina, ang pangunahing ahensya po rito or vice chairperson sa ating Provincial Disaster Council ay ang DOST. Ano po? So, ang mga halimbawa po ng prevention at mitigation measures po ay paggawa ng mga early warning systems, forecasting and monitoring, hazard and risk mapping. Ito pong opisina mo, nagbibigay nito, especially under ng MGB po. Yung mga hazard map, ganyan. Hazard maps po, ganyan po. Tsaka risk maps po. Tsaka structural and non-structural interventions. Early warning systems po, importante po. Ito Kaya itong pag-asa, di ba, under siya ng DOST, ano? Malaki yes, pala ang that's role correct. nito. Napakalaki po. Napaka-dependent po natin sa pag-asa. Yung kanyang mga daily weather bulletins po. Mga weather bulletin nila. Ayan. Yun. At yun po yung ating pinarating down to the barangay levels po. So, sa pamagitan ng social media. Yan po. So, mga nanonood po, kung kayo may Facebook account, makikita po ninyo mga daily weather bulletins na pinapasa ng account ng Marinduque DRMO. Yun po ay galing sa aming tanggapan. At mismong galing sa opisyal na mga bulletins po ng ating So, hindi yan fake news. Hindi po siya fake news. Siya ay tunay na balita. Opo. So, dumating naman po tayo sa disaster preparedness, pag-usapan po natin. Ano po ba ang disaster preparedness? Ito po yung mga pagpapatatag at pagpapalakas ng mga kapasidad ng mga pamayanan na makinita o anticipate, makayanan o i-cope at makabangon mula sa negatibong epekto ng mga emergencies at disasters. Ang halimbawa po ng mga ito ay mga pagpaplano, mga planning po, yung po mga contingency plans na ginagawa ng bawat barangay, munisipyo. Ang contingency plans po natin ay hazards-based at iba pa mga plano po. Ano po, may LCCAP po, yung local climate change adaptation plans po, yung pang, iba pa mga plano po. At sa mga paghahanda po na disaster, DRM thematic area po, dyan po nagaganap ang mga pre-positioning at stockpiling. Sabi ko nga po kanina, matagal pa si Bagyo, dapat nagpipreposition na po tayo ng mga pangangailangan food items po at maging non-food items. At ang ating pong chairperson po rito at ang lead agency po ay ang DILG po. Ayun po. Ayun po. Sa isang banda naman talaga alam na natin, medyo anticipated natin yung mga dadating na kalamidad sa taon-taon. Kaya kahit papaano may basihan na rin yung pag-prepare. Yun po ang kagandahan ang dulot ng teknolohiya, ma'am. Hindi katulad ng araw na talagang pakiramdaman kung kailan darating ang bagyo, ganyan. Hindi katulad ngayon na malayo pa ang bagyo ay nakita mo na dahil nga po sa technology. Yun po. Malaking bagay nga po yung technology na Yes, ma'am po. Tapos po, ang pangatlong thematic area po ay ang pagtugon sa disaster or disaster response. Ang ating pong lead agency dito ay ang PSWDO sa ating probinsya. So, ang disaster response po ay ang pagbibigay ng mga pangangalaga o life preservation at matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong populasyon base sa mga katanggap-tanggap na pamantayan sa panahon o ng kagyat na pagkakadaan ng disaster. Immediately after disaster po, ibig sabihin, doon po nagaganap ang ating disaster responses po. Example po ng disaster responses, pagkadaan ni bagyo, immediately pagkadaan ng bagyo, ay nagkakaroon po yung mga damage assessment o yung rapid damage assessment po. Ano po, Ardena. So,
dito po, tinitingnan po kung anong pangailangan ang dapat gawin ng ating mga ehensya. Halimbawa po, may kailangan ng clearing operations, sasabihin na PDRMO, paki-activate po ng cluster na pwede nang mag-clear ng ating mga kalsada, kasi po maduot dito. Yun po, tatawagan naman namin, halimbawa, si response cluster po, para sa clearing po, ayun po, normally po, kung mga ganyan, kung mga taga-provincial engineer's office, taga-DPWH, pagdabarahan ng paano kung may mga landslide, poste pa minsan na matutumba, di ngayon, wala din kuryente. yan, si Marelco po, ang tatawagan natin dyan, ang tulong dyan, ano ho. So, yun po. Tapos po, sa disaster response phase din po, doon nagaganap ang mga evacuations, ano po. Yan ang matindi, So, yung yes, mga, ma'am. dapat may mga evacuation center talagang available po, Yes, ano? ma'am. Oo. Yun po. Gusto lang po namin ipaliwanag na ang evacuation po ay nagaganap bago po dumating ang mga bagyo, ano pang disaster, panganib, ano po. So, tandaan po natin kapag kasagsagan ng bagyo ay wala pong lalabas na mag-responde sa ating mga kababayan kung ito yung mga signal number 3 na. Ang layunin po natin ay hindi na madagdagan ng casualty kung sinasakali. So, Baka prior naman talaga. siya. Yes, ma'am. Oo. Kaya po kapag nag-announce na po ng evacuation ng ating mga kinaukulan, ay inaasahan po natin na ang mag-evacuate ng ating mga kababayan. Sir, dito Yun po po. sa ating lalawigan, masuno rin ba ang mga tao? Kasi alam ko mahirap ding pagka hindi pa nangyayari yung, ano ba, kunyari, baha. Minsan hindi pa sila lumilikas kasi hindi pa nga, di po ba, sabi nyo nga prior dun sa disaster, dapat madala na sila sa mga evacuation center. Dito po sa atin, sa experience nyo po. Tama po ma'am, medyo may kahirapan po ang pagpapatupad ng evacuation locally po sa ating pong lalawigan. Kahit saan naman po, naka-attach yung ating mga kababayan sa kanilang mga properties. Pero tanda po natin, kasama po sa ating tungkulin ng dapat po ilayo sa kapahamakan ng ating mga nasasakupan. Kung kinakailangan po, dyan na po natin ginagawa ang forced evacuation. Normally po ay may order naman ang ating punong lalawigan. Pag ganyan po, pag ayaw po, ay pwede pong gamitin ang ating mga law enforcers po para forcibly evacuate po ang ating mga kababayan. So talagang pwedeng pwersahin sila. Katungkulan po ng ating pamahalaan na ilayo sa panganib ang ating mga kababayan. So kinakailangan pong gamitin ng law enforcers para pilitin silang umalis sa kanilang mga tahanan, ay pwede po natin gamitin yon. Yun po. Kasama rin po sa pagtugon sa disaster response ay yung mga issuance ng advisories. Kaya mapapansin po ninyo kapag kasagsagan bago magbagyo, pag sa tingin natin ay maapektuhan ang lipunan ang ating mga pamayanan, ay nag-i-issue po si Governor ng mga advisories tulad ng mga walang pasok. May mga executive order siya. Executive orders po. Yun po. Base na rin po sa rekomendasyon ng ating PDRM Council at ng PDRMO po. Again, ito po para sa kaligtasan na rin ng ating mga mamamayan. So yun po ang mga halimbawa ng mga pagtugon sa disaster response po. So napag-usapan na po natin disaster prevention mitigation, disaster preparedness, nandiyan na si Bagyo, nag-responde tayo. Ngayon, umalis naman si Bagyo. Diyan po papasok ang pang-apat na thematic area, in the disaster rehab and recovery po. Una pong halimbawa po dito, ang unang ginagawa po dyan post-disaster ay, na ito. yes po, post-disaster risk assessment po. Tinitingnan po ng ating pamahalaan kung ano ba ang damage na iniwan ng mga disaster na dumating, halimbawa ng bagyo. Ilang puntulay ang nasira, ilang mga schools ang nasira, ilang mga tahanan ang partially o totally nasira. At karaniwan po itong medyo masalimuot at controversial na kasaysayan kapag sa may bagyo, yung mga totally at listahan ng mga totally at partially damaged houses po. Kasi sa mga claims din nila, no? Dyan po maraming tanong ang mga kababayan natin.
tandaan po natin, huwag po kayo magreklamo sa DSWD, halimbawa, o sa PSWD o sa ating pamahalaan kung bakit wala sa listahan. Tandaan po natin, ang lahat ng listahan po ay nagmumula sa barangay level. Ayun Ah, po, I oo. see. Kaya, So, wag niyo mainam palang po, awayin si DSWD. huwag naman, tuwawa naman yung makasama natin sa DSWD. Ano, sila kami po sa taas ay tumatanggap lang ng mga tala na nanggaling din naman sa barangay. Ah, Ayun okay. po. Kaya, So, kailangan dapat- po palang ang barangay ang listo na mai-report agad kung ilan ang napinsala sa kanilang lugar. Yes, ma'am. Totoo po yun. Oo. At saka natin may validation. Oo, may validation yung mga listahan niya kung talaga bang nasira o hindi. Ayun. Oo. So, yun. Pagsusuri din. Sabi po, kasama po sa mga ehemplo ay yung mga pagsusuri at review ng mga policies and plans. At kung kinakailangan po i-resettlement, halimbawa talagang masyado ng mapanganib para sa mga kababayan natin, ang manatili pa sa lugar na kanilang pinagtitirhan po. Kung sa akala po ng gobyerno ay kailangan silang i-resettle, ginagawa po naman, sinasuggest po ng ating pamahalaan mo. Siguro, depende lang kung may available din. Kasi mahirap din pong Yes, ma'am. makahanap ng resettlement area. Yes, ma'am. Na may mga issue nga po tungkol dyan, kasi yung mga, kunyari, yung mga kababayan natin na nasa tabing dagat or mga coastal areas po, yan pong mga bahayan dyan, usually yan ang unang tinatamaan kasi sila yung mga vulnerable na community. Tapos Opo. po, pagkatapos masira ng bagyo, itatayo po nila ulit doon kahit na ini-encourage naman sila ng gobyerno na kung maaaring lumipat na. Kaya malaking bagay nga po siguro na mailipat sila sa maayos, sa mas safe na lugar for human settlement. Dadagdag ko na po sa post-disaster needs assessment, ano po. Ang resulta po ng post-disaster needs assessment ay pinadadala natin sa NDRMC po, ano ho, pina-aproban. Halimbawa po, naroon po yung ilan ang mga sirang school, tulay, infrastructures, na umaasa po tayo na ito'y punduhan ng national government para po may paggawa kung sakasakali po. Yun po, kasama po sa rehabilitation. Pero syempre, Halimbawa, pagsabay-sabay, medyo maghihintay talaga tayo kung kailan din maibabaan po ang pondo. Yes, ma'am. Tama po. Oo. Karaniwan po nasira pag may mga bagyo, diba? Yung mga agricultural sector po. Kaya kasama po sa mga programa natin, yung pagbibigay ng mga seeds po, ganyan, mga anything na pwede makatulong sa ating agricultural sector po. O mga di ba may, ano ba yun? Crop insurance? Di ba parang may ganun? Ayun po yung under po ng Agriculture Department. Not on our office po. Hindi po. Sorry. Mhm. Ibang issue pala siya. Ibang concern. Serino, hello. Hello po. Parang nawala si Serino. Ha? Medyo itong diniscuss niya yung 4 na DRRM thematic areas, yung disaster prevention and mitigation, na ang lead po dito ay ang led by DSWD, and lastly yung disaster rehabilitation and recovery, na ang lead naman dito Katka, kaya binanggit ko lang po at nirap up po, umiikot sa 4 na thematic areas na yan ang ating operasyon sa PDRMO. Napakadami Sa pong DRM. trabaho, ano? Yan po. Ang daming Medyo po. na-overwhelm ako doon sa mga gagawin pala kada. So isang bagyo pa lang pala ganyan na kadami ang mga dapat gawin o ipaghanda. Yes, ma'am. Kaya nga po, mabuti po at malaking tulong po ang aktibong partisipasyon ng mga council members katulad ninyo sa ating mga pagbaka sa mga
Oh, may ganun po. Kaya Opo. crucial din ang role ng technology eh. Yun po. Yes, ma'am. So dito So po, basically, Yes. Ma'am Amy, Mhm. yan po ang kabuuan in a nutshell. Yan po ang basic ng Philippine Disaster Risk Reduction Management System. Ng Yun po, Pilipino natin. Gusto sa ating manonood. Napakaliwanag po naman si Rino yung explanation nyo. Napaka-informative pati. Kahit ako, na-enlighten ako ng husto. Bilang although na-touch nyo rin kanina yung sa discussion, sa pagtatalakay, pero ano po ba yung mga specific na programa dito sa Marinduque PDRRM or ano mga updates natin? O baka may mga gusto kayong iparating na mga announcement sa ating mga kababayan po? Ayun ang good question po. Actually po, sabi ko nga kanina, umiikot ang buhay ng PDRMO sa 4 na thematic areas ngayon. Mhm. So, ilalahad ko po ang ating programa base sa 4 na thematicong area yan. So, una po sa disaster prevention and mitigation thematic area po. Dito po ginaganap natin ang mga community-based disaster risk reduction management efforts po, mga capacity building po sa mga barangays po at sa mga bayan po. Normally po, minsan hihingi ng assistance ang ating mga LDRMOs, mga barangay po, para magbigay po ng mag-facilitate ng mga trainings po, ganyan, mga orientation. Siya po yung ating binibigay sa kanila as part of disaster prevention mitigation. Ano po. Tapos po, sabi ko nga po kanina, kami po ay secretariat ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Sinusuportahan po namin ang mga layunin at gawain ng mga aktibong miyembro ng ating council. Katulad po ng PGNRO. Nagbibigay po kami ng pondo base po sa kanilang request, halimbawa sa paggawa ng mga oral assessments at rehabilitation ng mga ito. Base po sa programa ang kanilang binibigay sa amin. Kasi tandaan po natin, kasama rin po ang mga corals. Siya po ay mga buffer po natin. First line of defense. Kasama po ng ating mga mangroves. Yes po. Sa laban sa mga storm surges at mga bagyo po. Kaya kung marapat lamang na supportahan po natin ang mga programa ng ating PGNRO sa mga ganitong proyekto. Ganun din po, part din po ng mitigation measures ay sisipapin po natin magawa at mag-provide sa ngayon ng mga electronic INC material sa mga kabaranggayan po. So, imbis na po, mga booklets, mga handouts po, kasama po sa ating proyekto bilang suggestion na po, panukala ng ating provincial chairperson, ang ginagalang Presbytero J. Velasco Jr., ang pagbibigay ng mga electronic communication at monitors po, yung mga TV monitors po, sa ating mga kabaranggayan bilang pagsagot po sa mga IEC requirement na pwedeng ibigay down to barangay level. So, electronic. Kung baga po, yes ma'am. Kung baga, sa USB lang, bibigyan na sa mga barangay, pwede na panoorin doon sa barangay level nila yung mga dapat nating iparating sa kabaranggayan. Imbis na lumuwas pa ang mga barangay citizens papunta ng bayan, at garandan po, pwede natin sila maturuan sa pamamagitan ng mga TV, mga totoo po monitors yun. na ito. Mas madali po kasing ma-appreciate ng tao pag yung yung presentation ay napapanood. Di po ba? Yes, ma'am. Yun po ang sa priority projects po natin sa taong ito. Yun po ay balak natin lagyan ng karampatang pondo hanggang sa marating po natin ang punto na mabigyan po natin ng bawat barangay sa buong lalawigan. Yun po. Kumbaga, level up na tayo ngayon sa mga pag-IEC natin. Panahon na po ng advancement ng technology. Kailangan po sumabay ang ating kabaranggayan sa
Yes po. pag-advance ng teknolohiya at pagbigyan ng impormasyon. Aha. Yun po. Ganun din po, kasama rin po sa programa namin, under mitigation po, ang pagbibigay at pagtulong sa ating PGNLO ng karampatang pondo base sa kanang pangangailangan po sa pag-rehab, pag-reforest po ng ating mga watershed, mangrove areas, river embankments at makawangis na lugar po. Yun po. Ito po ay bilang pagkilala sa pangangailangan na dapat po nating protektahan ang ating mga kailigan, ganyan. Totoo po yun. Lalo na ang mangrove, napaka-importante sa mga kagaya nating island province. Kailangan meron tayong buffer zone. So, yun po. Tingin ko sa mga early warning system naman po, kami po ay nasa kaligitnaan ng paggawa ng isang DIY early warning system po na naglalayong malaman ang level ng tubig sa ating mga waterways. So, ito po ay i-roll out namin at gagawa pa lang po ng prototype at pag-aaral po ng ating mga kasama ay doable naman siya. So, yun po. Kumbaga, electronically ay ibibigay na po sa atin ang information kung tumataas na ba ang tubig sa ating mga waterways at dapat nang lumikas ang ating mga tao at ang tamang karampatang asyon at dapat gawin dahil dito. Maganda yan. Inaasam po natin magawa natin ito bago magtapos ang taon. Okay. So, that is a target for 2021 para 21 sa po. current year. At Ano? ongoing po at saka moving forward po, kung maganda po siya, we believe magandang proyekto siya, ay tuloy-tuloy naman po ito hanggang sa 2022 po. Yun namang sa response at rehab ay talagang yan ay kumbaga nakakahon na, laging may naka-ready na. Yes, ma'am, that's correct. Tsaka itong sa Kasama po preparedness. sa mga contingency plans po natin. Tapos Sir, po. yes po. Sa preparedness po, may sasabihin po kayo sa preparedness? Hello. Sa preparedness naman po, ay of course, yan yung mga pre-positioning natin, pagbili ng mga ganito, ng mga ganyan, na makatulong po sa ating mga aksyon na pwedeng gawin sa pagpatupad ng ating mandato bilang sa pong PDRM office po at mandato po bilang pag-manage po ng mga disaster emergency sa ating lalawigan po. Katulad po ng pagbili ng mga ambulansya, ganyan. Ayun. Naku, napakaganda ng ating talakayan, Sir Rino. Napakapalad namin dahil nakapagbigay kayo ng mga very informative dito na discussion talaga dito sa ating talakayang pangkalikasan. Bilang pangwakas po, Sir Rino, bago ko ako magpasalamat, ano po ang huling habilin or payo nyo sa ating mga manunood? Sa mga nanonood po ng programa ni Mama Amy, gusto ko lang hong iparating ang hamon na binibigay ng ating kasipulang panahon sa bawat ka. Unang-una po yung ating laban sa pandemya. Hindi po sapat ang pagpatupad ng mga law enforcers ng ating pamahalaan para masugpo ang pandemya. Unang-una po, dapat magsimula sa tamang disiplina ng bawat sa atin ang pagsugpo po nito. Sundin po natin ang mga hinihingi patakaran po, ang mga minimum protocols po, kung gano'n. Sundin po natin yun, sama-sama po natin laban ng pandemya. Pangalawa po ay tagulan na naman, so kailangan po maghanda ang bawat mamamayan sa mga hamong pwedeng ibigay at ipagkanta ng tagulan, lalong-lalo na mga bagyo. So bayaan po ninyo na ibigay ko po ang ilang mga pointers po, mahalagang paalala ng tagulan sa lahat ng mga. So una po, i-monitor natin ang ulat panahon sa telebisyon, radyo, internet, inspeksyonin ang bahay, kumpunuhin ang mga sira at siguraduhin maayos ang paligid. Magkaroon ng go bag na naglalaman ng food pack, flashlight, gamot at iba pang mahalagang gamit sa oras ng sakuna. Alamin ang emergency hotline sa evacuation areas ng inyong barangay.
sumunod sa preemptive evacuation kapag ipinatupad na ng autoridad, ilikas sa mga alagang hayop sa likas na lugar, maging alerto po tayo sa pagbaha at posibleng landslide, magsuot ng protective gear gaya ng bota kung kinakailangan upang makaiwas sa waterborne diseases tulad ng leptospirosis. Matapos po ang bagyo, linisin maigi ang tahanan at alisin ang mga naipong tubig na maaaring pamugaran ng lamok. Kung ang tahanan ay napinsala ng bagyo, sundin ang payo ng otoridad hinggil dito. Bilang pag-iingat po sa COVID-19, laging tandaan ang BIDA o Bid and Measure. Bawal ang walang mask, isanitize ang kamay, at iwas hawak sa mga bagay. Dimistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Sundin ang mga nabanggit maging sa evacuation centers at sumunod sa iba pang health protocols na pinatutupad ng mga otoridad. Yun lang po mga Aini at sama-sama po tayo magkaroon ng isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Ayan. Thank you so much, Sir Rino Labay. Napakaganda ng inyong mga paalala sa ating mga kababayan. Sana po ay samahan nyo kaming muli sa susunod na episode ng Talakayang Pangkalikasan ng DNR Marinduque. At lagi po nating tatandaan, mahalaga ang kaalaman at ang paghahanda sa mga hindi natin inaasahang masamang pangyayari. Ayan, narinig nyo po ang mga sinabi ni Serino, nawa ay naintindihan nating mabuti iyan at maging ligtas po tayong lahat sa lahat ng oras. God bless you all po. Magkita-kita po tayo hanggang sa susunod na episode ng Talakayang Pangkalikasan ng DNR Marinduque. Maraming salamat po. Maraming salamat po.